episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Barsaga, Kiko Barsaga. Naku, napakatapang nitong batang congressman na to. Sinabihan po, binoljak po itong si Tito Soto, si Tito Sen. Sabi po niya, diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Romualdez. Totoo naman, no? Ang galing po nito at ang dami pong kabanatan po nito ngayon. Bumabanat rin po rito ang spokesperson ni Martin Romualdez. May spokes na naman, ang tindi, no? Magkano po sweldo niyan? Ng spokes ninyo? Official na spokes po ba yan? Nagpapasweldo po ba dyan ay taong bayan? Hindi nyo ba kaya magsalita? Daig nyo pa lahat, Si BP Sara nagpapa-interview pa, kayo hindi po pwede, Mr. Speaker. Talagang pinapakita nyo lang. Si BBM nai-interview pa ng mga reporter. Kayo po, Mr. Speaker, hindi kayo po pwedeng interviewin. Meron pang may speaker, may dati na kayong spokes na nagngangalang princess. Ngayon, meron na naman kayo spokes na nagngangalang barbers. Napaka-spoiled nyo naman. Pag-aaksaya po ng taong bayan yan. Pag-aaksaya po ng pera. Gusto nyo ng maliitan, di ba? Pinupunan nyo na naman yung security ni BP Sara. Ilang speaker po ba kayo na kailangan nyo? Tindi. Sa tingin nyo ba, mura yan? Na maniniwala ba kami na mura yan si Ace Barber? Dating congressman yan Tapos magiging paka-spoiled naman. Ano po kinakailangan? Bakit ang dami nyo speaker, spokesperson? BP Sara, isa lang. Si presidente nga, wala PCO pa yun. Yung presidente nga, ang tumatayong spokes ng presidente. Assistant, Yusek ba? Yusek ba si Auntie Claire? Kayo, dalawa, spoiled. Magkano sweldo nila? Ilabas nyo para malaman namin na wala kayong kakayahan po, Mr. Speaker, na magsalita. Si Tito Soto nga, wala spokesperson, mas mataas pa sa inyo tungkulin Tamang sa aktual, tuta po ninyo si Tito Soto. Pero, ang tungkulin niya talaga, mas mataas sa inyo. Wala siyang spokes. Kayo, dala-dalawa, may princess na, may ace pa. May sangkatutak pang young guns. Bakit po nag-aaksaya naman kayo masyado? Kahit po sabihin ninyo na maliit lang ang sweldo niya mga yan, i-hire na lang natin ng 3 teacher siguro katumbas na Ace Barber. Kahit 1 teacher na lang ang katumbas ng sweldo niya. Hindi kami maniniwala na libre lang yan. Mas nakakatakot kung libre lang yung mga spokes nyo. Dahil kung hindi nyo binabayaran, kung walang bayad yan, manghingi ng kung ano yan. Mag-hire na lang po tayo ng mga teacher. O kaya tagalinis sa Dolomite. Ang aga-aga. Bakit po? Siya yung bumabanat dito kay Barsaga. Congratulations Nung una, bilib ako rin kay Libiste. Ngayon, nakita po natin na away lang pala nila buhain yun tsaka ni Libiste. Wala naman palang patutunguhan na iba. Pangmaliitan. Ito po nakakabilib. Binangga po si Tito Soto, sinabihan na takot kay Romualdez. Binangga rin to si Vince Dizon. Ayan. Ang sabi kay Vince Dizon, loyal ka rin kay Romualdez. Matindi tong batang to. Ang pinaiimbestigahan, siya lang po ang tanging congressman. Siya lang po ang tanging politiko na ang gustong imbestigahan ay si Romualdez. Palakpakan po natin to.
Anak po to ni PD Barsaga. Proud na proud siguro tatay mo. Bilib ako dyan kay PD Barsaga. Silang dalawa ni Marcoleta nakakabilib nun. Okay. Eto pa po, kapit po kayo. Baka manggigil kayo lalo. Ha? Kapit lang po kayo sa susunod yung isa pang balita. Hindi pa to tayo nagsisimula, pamagat pa lang to. Pag-uusapan din po natin, ayong Queridon ay pwede raw pong maging mapasama sa Witness Protection Program. Ito pong si Bryce Hernandez. Yung Diskaya, tablado. Si Bryce Hernandez, ipapasok nila sa Witness Protection Program. Palakpakan natin. Ang gagaling nyo talaga. Bilib na bilib ako sa inyo. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at high blood. High blood ang may-ari ng channel. Okay, marami po nananawagan ng marami po nananawagan ngayon ng rally. At ang maganda po sa panawagan ng rally, kasama po sa panawagan nila, wala munang kulay-kulay. Basta lahat ng mga galit sa korupsyon, sumama kayo. Sino man yung nanawagan ng rally niyan. Kaya po ito, yung Maisog, sila Ka Eric, ang panawagan nila, samahan natin ang mga rally kung antay po sa pagnanakaw sa gobyerno. Yan po ang mga panawagan nila. Makakatsyempo rin tayo riyan. Kinakailangan natin maka-isa tayo sa rally dyan. Kasi, ayan. Kaya kinakailangan po talaga na magpakita. Hindi po tayo gagaya dun sa mga kapitbahay natin na ngayon po ay nanununog. Ha? Pero kung babalotobain nyo po yung investigasyon, kitang-kita na po si Tito Soto at si Lacson kung ano yung papel nila . Ang papel po nila, wag na tayong magkunwari. Ang papel nila, awatin nila si Marcoleta sa tinutunguhan ng investigasyon ni Marcoleta. Natukoy na yung mga posibleng mastermind ay natukoy na diyan sa investigasyon ni Marcoleta. Di ba? Yan lang po. Wala na pong iba. Inconsensual na lang yan. No? Kumbaga, kinakailangan lang po yan. Si Chis Escudero, nakita naman po natin na nahimik na ngayon. Bakit? Pinakita sa kanya, eto. Kala ko kasi yung luho ng asawa niya, yung asawa niya, kala mo talaga, may daming mga Ngayon, lahat na kayo, pinaghihinalaan na. Wala kaming pakialam kung may involved na senador. Imbestigahan nyo rin. Pero wag nyong iiwan yung mga tinuturong mastermind. Kung may problema senador, bakit? Hindi naman kami senador. Hindi naman namin kaano-ano yan. Imbestigahan nyo, pero wag po kayong tumutok lang dyan. Sa mga pronouncement po ni Lacson, mukhang tututukan lang nila yung senador, tututukan lang nila yung Bulacan. Paano po yung buong Pilipinas? Meron din binabanggit dyan, no? Alam nyo po, napakamali po ng natin. Ang ganda. Ang bilis po ng pagbabago ng itsura ng Senado. Kayo pong mga compromise, nakakompromiso, katulad po nitong mga bilyar. Ayan, banata na rin natin yung mga kapalpakan nyo rito sa mga prime water at sa mga lahat ng mga subdivision nyo. Bumaliktad kayo, Gusto nyo nang kumampi dyan kala Tito Soto, Yung galit ng taong bayan, nag-aawat po yung taong bayan kasi kahit papano, kakampi kayo ng Duterte, pero ngayon wala nang awat sa inyo. Matagal nang palpak yung mga prime water nyo. Matagal na kayo nagpapayaman, tapos yan na lang, sakripisyo nyo lang, talagang ang kinakailangan.
Very obvious naman kung sino po yung pinakamakapangyarihan tao ngayon. Ilan ang spokes? 2? Anak ng tinapay naman, no? Huwag natin tukuyin kung sino. Pero bilib ako kay Barsaga. Kasi ang sabi ni Barsaga, dapat ang inuunang imbestigahan si Martin. Ganun ang mga matatapang. Wala yung mga beko-beko na yan. Maglalatik ka na lang. Nakita nyo kung paano ang galawan? Oh. Wala pala yan. Dito tayo. Sa lahat ng mga batang congressman at mga politiko, eto ang makatotohanan. Dahil ang binabanata niya, yung talagang Speaker of the House. Sino nagmamatapang dyan? Yan. Bilib na bilib. O ngayon, wala na po yan. Alam niyo po, ang gagawin po ng Blue Ribbon ni Lacson, panay maliliit. O eto, yung gagalitin. O eto, meron ka. O demanda yan. Maliit na tao, maliit na tao. Bulacan lang. Concentrated lang, Bulacan lang. Tapos merong mapapakulong. Okay na yan. O sige, papasa na lang namin sa tatayo ni Marcos na independent. Saan ka nakakita? Yung mga numero 1 follower. Mismo si Tito Soto yung nagpapanukala niya na gawing batas. Iyang independent body na yan. Sila ngayon yung may control ng Blue Ribbon. Ang gagawin, mukhang ang ganito gagawin, pag natayo na yan, ipapasa na lang nila lahat. Wala na, tapos na. Walang bala kumuha ng mga testigo eh. Ano yung pinapahayag? Kailangan tell all sila, tell all. Pag hindi tell all, hindi pwedeng magtestigo. Sino pa magtitestigo? Natural. Di ba natural yun? Itatago mo yung sarili mo kunwari. Sa tingin nyo ba walang tinatago yung diskaya? Meron yan. Pero, once na sinalang nyo na yan, kayong mga nagtatanong na senador, kung nakikita nyo nagsisinungaling, palalabasin nyo, hindi yung tatablahin nyo. Hindi na yan, hindi na pwedeng, testigo kasi iba-iba sinasabi. Anong iba-iba sinasabi ng diskaya? Kung iba-iba sinasabi nila, dapat binawi nila yung kanilang pinirmahan. Hindi ako naniniwala na iba-iba eh. Hanggang dun sa House of Representatives, sinasabi ni Diskaya na yan pa rin yung pinaniniwalaan niya. Kahit tinatakot na siya, makukulong ka dito. Habang buhay ito. Habang buhay na makukulong, hindi pa rin siya bumaliktad. Di po ba? Eto ngayon, bago natin bahala na, labo-labo na yung nasa utak ko. Alam niyo po, eto po yung tunay na labanan. Yung iba mga paeklat lang yan eh. Yung mga batang politiko na pa-style lang. Eto talaga, tinumbok. Si Martin ang dapat. Tinanong siya ng reporter, bakit po? Yung mga reporter talaga, alam mo eh. Yung mga reporter natin, kahit na anong sabihin ni Lacson, walang question. Tinatanggap lang nila, tawanan lang ng tawanan. Si Barsaga, nung sinabi niya na dapat imbestigahan si Martin, bakit po? May alam ba kayo? May alam ba kayo na personal? Bakit po siyang imbestigahan? Ganun kaagad eh. Spokes din ba kayo? Ang dami na spokes, pati ba kayong mga reporter, spokes din? Isa lang po ang sinagot ni Barsaga. Alam niyo kung ano sinagot ni Barsaga? Bakit si Martin ang imbestigahan? Kasi siyang speaker. Nakakalimutan natin lahat yun eh. Di ba? Kasi siyang speaker. May kinakailangan pa ba ipaliwanag doon? Sa mga matitinong tao, alam na yun. Matapang, matalino. Hindi rin kagwapuhan. Kaya talaga... Pasensya na po kasi nakita ko si PD. Bilib na bilib ako kay PD Barsaga. Pero alam naman natin hindi ko go. Nakakabilib po. Ako bilib na bilib ako sagot na nun. Bakit ka
Bakit mo kinakailangan sagutin ng matino yung mga reporter na yan? Eh, balatuba yung mga reporter na yan eh. Tinatanong ka eh, bakit po si Martin, meron po ba kayo alam na personal? Personal agad? Puta, kaya nga imbestigahan eh. Kung may alam yan, di binulgar na. Hindi ba? Ang tapang niya na magpa-imbestiga oh. Oh. Ang tapang niya eh, na magpa-imbestiga eh. Tapos tatanong, meron po ba kayong personal na alam, nakatiwalian ni Martin? Eh kung ako yun eh, ang sasagot ko, utot mo. Kaya nga ako magpapa-imbestiga eh. Sa tapang ko na to, kung may alam ako, di binulgar ko na sa'yo. Kaya niya nga gustong imbestigahan. Pero bakit po maganda yung sinabi niya? Kasi speaker siya. Yun lang. Sa matinong tao, kaya nang ipaliwanag yan. Eh, hindi ako matino. Kaya, bahala na yung matinong magpaliwanag. Kala nyo ba matino ako? Aga-aga na nagsisisigaw ako. Pucha, may matino bang ganyan? Ang bilib ako sa kanya, hindi rin kagawapuhan. Kaya, talagang pucha, paninindigan lang to. Eh, nakita nyo naman yung mga unan nating hinahangaan ng mga batang politiko. Panay gwapo, di ba? O, nariyan si Yorme, gwapo. Si Biko, gwapo. Si Ridon. Wag na. Wag na natin describe si Ridon. Si Ridon, tinakasan na kagwapuan. May gwapo pa rin, tinakasan nga lang. Pero yun yun, sabi ni Ridon, no? Kaya Ridon, eto po sabi ni Ridon, no? Chairman siya, di ba? Sabi ni Ridon, unang sinabi ni Ridon, ilayo niyo po sa akin yung mic, baka masinghot ko. Galit na galit yung ilong ni Ridon eh. Ilayo niyo po yung mic, baka masinghot ko po. Pucha, tatapat-tapat nyo naman, di ba? Ha? Mga batang politiko. Nakang po pa, di ba? Yorme, Biko Soto, Ridon. Pambida sa pelikula yung dalawa. Si Ridon. Ridon, pag nag-iimbestiga kayo, medyo awat-awatin mo lang yung ano. Okay, ayon po kay Ridon, tindi rin to si Ridon, no? Wala nang awat-awat, talagang no? Wala nang pakialam eh. Tandaan nyo po, si Ridon, yung mga Diskaya, nag-a-apply, di ba? Nag-a-apply sila. Narinig po natin yan na delikadong natatakot sila para sa buhay nila. Namili nga sila eh. Kung sino ang kakatay sa kanila, yung bang mga 120 milyong Pilipino na hindi nila kilala, o eto na lang, yung mga pinangalanan nila. Di ba? Mas may laban-laban sila dito sa mga pinangalanan nila eh. Pero ganun pa man, nag-a-apply sila ng Witness Protection Program. Dininay po yan ng Senate President. Kahit na Blue Ribbon ang nag-imbita sa kanila. Sabi nga ni Marcoleta, pinanawagan namin sa 15 kontraktor para magtapat sila. Kasi alam naman natin na hindi naman po kontraktor ang mga mastermind yan. Malaki po kinikita nila, talagang kasama po sila dun sa sindikato, pero hindi po sila yung pinaka-mastermind. Hindi rin ako naniniwala na taga-DPWH. Yung mga, nakinabang din po yung mga yun. Yung mga taga-Bulacan, yung mga BGC boys, talagang garapalan makinabang, di ba? Oh.
Pero hindi po sila ang mastermind. Malamang ang mastermind yan, hanapin natin sa ilong ni Ridon. Pucha, baka nasinghot na yan kasi wala nakakapagsabi. Bawal sabihin. Thank you very much, Amik TV 45. Tama, command responsibility. Tambi siya ang head of office. Tignan nyo po. Diskaya po, dininay yung kanila. Ang tinuturo nila, possible na mastermind. Sino po ba yung tinuturo nila? Si Martin at saka si Saldico. Ano po sabi ni Mayor Magalong? Isa sa mga mastermind si Saldico. Ngayon, sinasabi nila, sumusunod lang tong mga si Tito Soto kay DOJ. Alam nyo, dapat independent ka, Tito Soto. Isang tawag lang pala sa'yo. O, mamaya ka na. Ito muna. Sinasabi po nito na ano na nga yung sinasabi ko? Nakalimutan ko na yung sinasabi ko to. Bigla ako napatingin sa ilong ni Ridon kaya nakalimutan ko. Ano yung sinasabi ko? Hirap nang tumatanda Ano yung huli kong sinabi? Witness protection. Dininay po yan, di ba? Ito po nakakagulat. Ayon kay Ridon, sinabing pwedeng maging state witness sina Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Alam mo, Ridon, tignan nyo po, nakakatawa po to pag naging witness protection program. Pag tinanggap po na state witness si Bryce Hernandez, alam nyo na po, sino po ang mas karapat dapat na state witness? Yung nagtuturo ng posibleng mastermind? O nagtuturo ng senador? Palagay na natin na napatunayan na nagkasala. Nagkasala si Estrada at saka to si Villanueva. Wala po akong pakialam Sila po dapat sumanagot niyan. Ba't ko naman ipagtatanggol yung mga yan? Wala naman kaming ugnayan yan. Sagutin nila yung mga paratang sa kanila. Pero balik tayo. Sa tingin nyo ba ang mastermind si Jinggoy tsaka si Joel Villanueva? Bakit yan yung bibigyan nyo ng protection? Samantalang yung Diskaya, ibig sabihin, lesser ka dapat sa tingin ko mas maraming, kung totoo man palagay na natin, na totoo, na ipagpalagay lang to ipagpalagay natin, na totoo yung si Jinggoy at saka to si Joel Villanueva ay nagkaroon ng pera. Sa tingin nyo ba, mas lesser yung kasalanan niya kaysa kay Bryce? Magkano kaya na pera naman ni Bryce? Sa tingin nyo, sino mas malaki na pera? Ibig sabihin, yung mas maliit na kinita, magtitestigo yung mas malaking kinita? Kayo naman, Ang pangit mo naman, Ridon. Hindi pala, baliktad. Ang pangit mo naman, Ridon. Hindi pala. Ang pangit po niyan, Ridon. Mali. Ang pangit pong pangitain niyan, Congressman Ridon. Di ba? Kumbaga, di ba? Pwede po yung tumistigo ka laban doon sa mas malaking kinikita kaysa sa'yo. Ang state witness po, okay lang kung tayo po ay ang bansa natin, ang pangalan Bulacan. Yan, pwede yan. Kasi, ito, direkta. Pambulacan lang yung pinag-uusapan natin Yung sinabi ni Diskaya. Yung sinabi ni Diskaya na porsyento kahit saan sila di ba?
Kahit na anong parte ng Pilipinas sila may kontrata, may porsyento. Papangalagaan nyo yun, si Bryce. Pero hindi yung mga diskaya. Pare-pareho lang namang ano yan. Ibig sabihin, okay lang naman din ako na si Bryce. Kung hahantingin nga siya pwede naman talaga yun. Ang problema lang, tignan nyo po, si Bryce Hernandez, na-contempt po sa pagsisinungaling. Yung diskaya po, kahit na tinatakot na, hindi pa rin sila bumigay. Hindi pa rin sila bumaliktad. Kasi alam ko kung bakit tinatakot yun. Baka sabihin ng diskaya na, tinakot lang po ako Kung hindi ko po ituturo si ganun. Diba? Tignan nyo. Pag bumaliktad yung diskaya, ganyan yung sasabihin. May nanakot lang po sa akin. Sino nanakot sa iyo? Iugnay na. Kawawa na naman yun. Eto pa isa. Lagi nilang pinalalabas si Tito Soto. Bakit hindi kinakanta ng Bakit panahon lang ni BBM ang kinakanta ng mga diskaya? Ganyan din yung sinabi ni Luis Tro Ganyan. Alam mo, Tito Sen, sumusunod lang kayo sa House of Representatives. Kahit hindi ako naniniwala na tuta ka ni Martin. Hindi ako naniniwala na tuta siya ni Martin Kahit hindi ako naniniwala, mukhang naniniwala na ako. Utang gulumot ba to? Hindi ka naniniwala, pero naniniwala ka. Lahat ng sinasabi mo lately galing sa House of Representatives Lahat yan, yung bakit hindi ka sasama yung mga Duterte. Biruin nyo, ang iimbestigahan nila 10 years. 10 years, hanggang kay Duterte. Ba't hindi nyo isama si Ninoy, Pinoy? Obvious na Duterte lang na naman, no? Ang tanong, bakit kaya hindi inimbestigahan si Duterte? Kasi wala kayong maipakita na kapalpakan nung panahon nila. Pakita nyo yung Ghost Project. Alam nyo po, unfair sa mga Duterte yan. No? Kaya kayo iniimbestigahan ngayon dahil nakita ng tao, hindi lang tao, presidente ng Pilipinas nakakita na may Ghost Project. Buong Pilipinas, nakita natin yung malalabnaw na mga proyekto, malalabnaw na semento. Buong Pilipinas nakakita niyan. Presidente mismo, dalawang pakita sa atin. Tanong, sa dami na naninira sa Duterte, may naipakita man lang ba yung media na palpak na ghost project? Di ba? Wala. Tapos iimbestigahan nyo. Ang iniimbestigahan, kasi iimbestigahan daw ng Blue Ribbon At neto, iimbestigahan din daw na HOR. Ang iniimbestigahan nyo may anomalya. Magsasayang na naman kayo ng pera ng taong bayan. Alam nyo po, patatagalin nila hanggang manawa na tayo. Hindi po mananawa, naroon sa kalsada. Wala po yan. Maawa kayo kay Tatay Digong, naroon na, hindi na Kaya lang, tanggap na ng pamilya nila yan. Magiging hero si Tatay Digong. Pinag-uusapan nga ni BP Sara at ni Tatay Digong yung i-cremate ba siya o ililibing. Eto nakakagulat dito, yung sasabihin mo na pwedeng state witness, tapos yung diskaya hindi pwede. At dahil dyan, eto ang lupit nito ni Barsaga, no? Sabi po ni Barsaga, ito po, sumagot kagad, attack dog pala to sa Ace Barbers ngayon. Amik TV, thank you very much sa 199. Si Mark Villar, target nila, boss. Ang target talaga nila yan, maggalitin na naman yung mga tao sa dating administrasyon. Hindi nyo na po magagawa yan Una,
magagalit kami kung idadamay niya kasi meron bang anomalya kayong binibintang? Wala. Ipakita nyo muna na may ghost project bago nyo imbestigahan kasi mag-aaksaya na naman kayo ng pera. Milyon po ang ginagastos nila kada investigasyon. Huwag kayong tayong pumayag na, pakita nyo muna, ano yung basis, bakit nyo imbestigahan? Dahil sinabi ni Redon, takot kayo masinghot? Oh. Ito po ang sinabi ni Barbers. Dito po, hindi birong aligasyon yan. Yan ang komento ni dating Surigao del Norte Representative Ace Barber sa sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na mayroon siyang personal knowledge tungkol sa pagkakasungkot umano ni House Speaker Martin Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects at Department of Public Works. Giniit ni Barbers na hindi dapat mag-issue na statement si Barsaga hinggil dito. Kung mayroon ano yung alam ng kongresista, sabihin niya dapat ito at hindi kailangang ipahula pa. Bet marunong pa kayo. Gusto niyang pahulaan sa inyo eh. Gusto naming malaman, imbitahin nyo riyan sa HOR si Barsaga para magsalita siya. Di ba yun ang dapat? Ang dami na po nagsasalita, gusto po magpaimbita. Si Magalong, ayaw nyong imbitahin. Yung may mga gustong sabihin, ayaw nyo namang imbestigahan dyan. O, eto po ang sagot, oh. Maganda tong punto na to ni Barsaga. Teka, pakikinggan ko lang. Ayun, Mamas Boy pala. Tinawag palang Mamas Boy. Biko Soto, Mamas Boy ka raw. Sabi ni... kinukumpara po sila. Kinukumpara po yung investigasyon ni Biko Soto sa mga diskaya dito po sa gustong ipaimbestiga ni Kiko Barsaga si Martin Romualdez. Ang sabi ni Kiko Barsaga, no? Hindi pwedeng ikumpara yung gusto niyang ipaimbestiga si Martin Romualdez kay Biko Soto. Huwag niyo siyang ikumpara. Mas pogi siya kay Biko Soto. Mamas boy ka pala, Biko Soto eh. Pinagtapat yung mukha ni Biko Soto. Huwag ganun. Kayo mga reporter po siya, sobra naman kayo. Sa tingin ko po, kung patalinuhan, mukhang mas matalino to si Tsaka mas malakas po ang loob. Ang sinasabi pong investigasyon kay ni Biko Soto ay kay kay Diskaya lang. Pero ito po, ang gusto niyang paimbestigahan si Martin Romualdez mismo. Thank you very much kay Mocha na nagbigay sa atin ng $5. Kung bumaliktad ang mga bilyar dahil sa negosyo nila, kapag bumaliktad si Jinggoy at Joel, pwede na silang magpasa ng impeachment ni BP next year. Talagang ganun po ang buhay. Sabi nga, thank you very much Mocha Princess. Sabi nga, hindi natin pwedeng asahan yung mga yan. Ang aasahan lang po natin yung suporta ng mamamayang Pilipino kay BP Sara. Kasi kung hindi, kung wala talagang suporta, tanggap na po ng mga ng mga Duterte yan. Kaya patuloy lang tayo sa pagsuporta. Bakit sila magpapasya sa atin?
Nariyan, hindi naman talaga nating kakampi ang mga yan. Di ba? Kahit magbaliktaran na sila, maganda nga yun eh. Wala nang panggap-panggap eh. Magbaliktaran na sila lahat. Kala nyo ba, pag tumakbo yung mga bilyar na yan, parang yung ginawa nating ketol yan. Mga traidor. Okay, pag-usapan na natin to, no? Sinabi po, sabi ni Tito Soto, binanatan. Tignan nyo po, pinagtutulungan nila. Si Ace Barbers bumabanat, si Tito Soto bumabanat. Sino pa kaya babanat? Abangan po natin. Kaya sisikat to si Kiko Barsaga eh. Ang daming bumabanat. Ito po si Tito Soto. Epal, gamit pa si Biko. There are many points he is missing. I've been a long time friend of Martin Romualdez. Yung pala, no? Iba lang yung pagkakasabi mo. Ito po ang sinabi ni Representative Kiko Barsaga dito po kay Tito Sen. Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Martin. Totoo naman eh. 'Di ba? Diskaya lang ang kaya mo, takot ka kay Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Tito Soto. Isang tawag lang sa'yo ni Martin eh. Pinamigay mo na yung rights nyo. No? Siya na nagpasya kung anong gagawin kay Bryce. Di ba? Inyo yun eh. Kinontempt nyo yun eh. Hawak nyo yun eh. Yan po ang pagpapakita. Tapos, ini-echo mo lang. Bakit hindi pwedeng bigyan si Diskaya ng witness protection program? Bakit hindi pwede ipailalim? Kasi, isoli daw niya muna yung bayad. Narinig ba natin kay Redon na isoli muna ni Bryce Hernandez yung mga pinatalo niya sa sugal? Isoli muna ni Bryce Hernandez yung mga nakulimbat niya? Wala naman eh. Dahil hindi naman po requirement yun. Pauso lang yun ng DOJ, di ba? Hindi ko pa po naririnig yung ganyan requirement eh. Na ikaw mag-star witness ka lang, may kondisyon. Bukod dun sa sinabi ng batas, isoli mo muna. Hindi ko po alam, hindi ako sigurado. Pero kaya nga eh, kaya nga sila mag-star witness eh. Okay. Ito po ang sinabi ni Tito Soto sinabi po ni Barsaga, no? Takot ka kay Romualdez. Ito naman po ang sagot ni Tito Soto. So, sinabihan siya, there are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez, Toby Chanco, Albi Benitez, Benny Abante, Laila De Lima, Kaloy Sarate, Paulo Duterte, etc., etc., and many old-timers in the HOR. I follow what is right no matter who my friends are, close or not. In the Senate, the Blue Ribbon conducts the inquiry, not I. I-fact check muna yan. Na-fact check ka na. Na-fact check ka na, Tito Soto. Tinawagan ka kamoy, di ba? Ikaw mismo nagsabi. Tinawagan ka ni Martin. Kaya yung imbis na sa inyo ituloy, hiniram lang nila si Bryce. Tapos tinawagan ka ni Martin, napunta na sa PNP. Di ba? Tapos sasabihin mo na ikaw ang nagpapasya. Pinagmalaki mo nga na tinawagan ka ni ano eh. Alam mo, Tito Soto, yung utak mo na susunod ka kay Martin, akala mo ganun din pag kinatwiran, tinawagan kasi ako ni Martin eh. Ano ngayon kung tinawagan ka? Ikaw Senate President eh. Ngayon, alam nyo na kung bakit. Magtataka pa ba tayo pag bigla nila hinukay yung impeachment? Tumatiming pa yung mga yan. Siyempre, hindi pa ngayon. Magpapabango pa muna yan. Alam nyo po, pag hindi nyo pinursu yung tinatahak ni Marcoleta, alam na namin na naganap. Okay. Ito po ang sagot ni Barsaga, no? The Romualdez issue incomparable with Vico Soto investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness
with Romualdez is limiting his options for investigation. Correct. Di ba? Do not use my godson to promote. Yan naman. Bakit na naman promote? Isa lang naman ang lamang ni Vico Soto kay Barsaga. Straight ang buhok niya. Medyo kulot.